Good afternoon po mga kababayan, sir. This is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 18, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may SM City, Bicutan, diyan sa may Don Soledad Avenue, San Valley, Parañaque. At dadalhin po natin yan sa may Chateau Elysia Vandong, dyan yan sa may Soledad Avenue pa rin, Bicutan, Parañaque. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer na po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya monte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita talaga yan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. For the country. Sa mundo na laging may problema, bawat kilos ay napupula. Di alam kung saan tutungo para makahinga. Ang tanging iniisip, Diyos ang siyang bahala. Wow! Ako naman iisa lang kung iimbitahan tayo. Meron din pa. Puso at mamaya. Grabe, ang ganda. Mangyayari ho ba yan about ay perpetual disqualification sa public office, no? Pang habang buhay na disqualified kasi hindi ka na makakasita sa public office. At ipinapataw yun dahil talagang naging malaki yung paglabag sa salitang batas at pagtatalikod doon sa iyo. Ng Kongreso, ng Kamara, ng Senado, mapapaabot man sa Senado yung impeachment trial, kasi hindi nila hayaan na kapag nag-resign lang, pwede nang hindi na magpapatuloy. Kasi magiging precedent na pwede mo palang takasan yung accountability. Hindi mo palang takasan yung mismong saligang batas natin. Basta lang rin, hindi ka dapat pagkanon yung makasanayan. No? Dapat ang makasanayan ay para sa ating mga matataas na opisyalis, hindi Saraman o iba pa mga matataas na opisyalis, kailangan nararamdaman nila lagi na dalangin ng saligang batas sa kanilang panunungkulan dahil maaaring silang dumaan sa proseso ng impeachment. Kasi kakasagot-sagot ng impeachment trial, no? Kung kapigan nga ito, ay posibleng matulad siya ng permanent, diba, disqualification from holding a public office. So, yung sinasabi niyang tatakbo siya, ay hindi na niya magagawa. Pero, ang isang please, diba, naging civilian na ang vice-presidente, wala na siyang immunity from suit. So, ano man ay maaari siya nagsampahan, no, ng kaso na o reklamo ng Justice Department. Oo, isa pa yan, no? Pero dapat hindi na tayo dapat hindi na tayo umabot pa doon sa antayin pa natin siyang mawala bilang presidente o sa mga susunod na araw. Tandaan natin na actually, di ba, delayed na itong hustisya na ito, delayed na yung accountability kasi last year pala, matibay naman na yung mga ebidensya na merong hindi tamang paggamit doon sa confidential intelligence fund at iba pang mga pera sa Department of Education na ako bilang guro talagang malapit sa puso ko na kumakaharap tayo ng learning crisis ang daming kakulangan diba sa classroom, sa mga ibang pasilidad, samantalang yun pala may iba pang nakinabang sa budget ng kagawaran ng edukasyon. So, dapat, hindi lang diba, hindi lang naituloy ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court, dahil din tinulugan, dahil President Escudero na pinagdipatihan natin, ibig sabihin ng fourth grade, ibig sabihin lang naman ay agad-agad. So, justice delayed, justice denied na ito dapat din na siguro antayin pa ng Kamara, ng Senado, mag-decide pa, paabutin pa ng 2028. Naantay na, para sa ating mga kababayan for the majority ng mga
kanya naman na magdagdagan ka itong maaga. Kasi hindi naman ito wala ginagawa sa ating bansa. Pero dahil naka-corner na sila, diba? Makita mo yan na nagpapatuloy na maadyas ng ang pinigro sa International Criminal Court. Despite na napakadami nilang assets na tigilan niya, ang dami nilang mga apela. Pero hindi mo yung mga apela na yun. Kaya yung mga labas ay hinahabol na sila ng justisya sa loob man ng bansa o sa labas. Kaya kailangan na siguro ito na lang corner na Sara, kailangan nila magsigara ngayon palakas na dito nakaaga. Dahil hindi mo ako baka lang kaadyado, oo, or napalakas ka nito, ipag-ansiyo yung kanya dapat nila. Maaari ako magulat kung maaari na pinakayong takot Ay. nila si Sara. Maaari Magpapalik po tayo mamaya. Malayo-layo pa eh. Yanes, kung talagang naniniwala si Aquino na dapat dito litisin ang mga kaso ng EJK, bakit hindi niya kinasuhan sa local court si dating Pangulong Duterte at iba pang co-perpetrators nito? Sa mga hihirit naman na idea na sinabi ni Aquino, sinabi niya na maliwanag ang sinabi niya ng Wala po. Yeah. na hindi nila ipapadala sa dahig si Duterte kahit may ICC warrant of arrest. Dagdag pa ni Trillanes, papogi lang sa mga DDS ito at the expense ng mga nagsakripisyo. Insensitive at unfair umano ito. Kaugnay ng mga balitang yan, kunan natin ng reaksyon ang political analyst at isa sa mga bigating host ng 4 Alas, Sir, walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta ang Valentine nyo? Lumipas na po. Oo, masaya naman. Buhay pa naman. Nasa trabaho? Oo. Oo. Easy. Busy. Pero eto nga po ay yung laman ng mga balita ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itong pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ano po ba ang reaction ninyo dito? At ito po ba ay in-expect nyo ganitong kaaga? Well, ito nakaraang 2 taon, practically nagsabi na siya several times na siya ay tatakbo sa 2028 in body intensities, no? Ngayon, medyo ito yung pinaka-formal at ito yung pinakamaliit na kanyang announcement, no? Pero sabi ko nga, hindi naman siya unexpected. At saka sa mga surveys for presidential preference, mukhang for now, siya naman yung pinakamataas. Kaya hindi naman siya unexpected. Pero At maganda yung pagkakataon nito para talagang mapala yung mga gusto niyang gawin sa ating bansa. Yung kanyang mga apologies ay marinig natin. Katulad ng kanyang mga apologies nung siya ay nag-announce dito sa kanyang press con. Pero malinaw din na ginagawa niya ito dahil may nakaamba na impeachment sa kanya. So ito ay isang mensahe. Una, na itong impeachment ay dahil lamang ako ay isang presidential contender at nangunguna. Pineframe niya itong impeachment ayon dito sa kanyang pagpapakilala bilang presidential candidate. Na ito ay isang harassment laban sa kanya. Ikalawa, ito rin ay pag-iimo dun sa mga politiko na balak pumirma sa kanyang impeachment o balak siyang i-convict na teka, ingat kayo. Ako ay okay nang maging presidente dahil ako ay frontliner. Malamang ako ang maging presidente sa 2028. Kaya mag-ingat kayo kung gusto nyo akong i-impeach. At panghuli, sabi nga ng mga survey peers, kung ikaw ay nag-announce na ikaw ay tatakbo, magkakaroon ka ng posible na bump o pag-taas sa iyong ratings. Kaya yun yung posibleng ikatlong dahilan para siya ay umangat ng mas matindi dito sa kanyang mga survey. Sir, tingin nyo matagal ng pinaplano nila ito na ngayong araw nila talaga pagbibigay ng statement, magdideklara na sila ay tatakbo sa 2028 elections, o tingin nyo last minute na lang napag-desisyonan?
Well, tingin ko calculated yan. Dahil today kasi dapat iaakyat sa Rules Committee yung mga nakafile na impeachment. May postpone for Monday. Pero sinabay nila sa araw na ito dahil na paakyat na dapat yung mga tatlong articles of impeachment dapat sa kanya. Kaya sabi ko nga, ite-frame nila yung impeachment ayon sa kanyang announcement na tumakbong pagka-presidente. Para palabasin na itong impeachment ay harassment laban sa kanya dahil nga siya ay may balak tumakbong presidente. Yun na nga, kumbaga, inunahan na niya eh. Yung narrative, eh, kumbaga, ngayon pa lang siya na yung nag-claim na ito ang balak kong gawin. At yung mga speech na nag-apologize pa siya, di ba? Pero on behalf of the President, kung bakit daw tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Hindi ho ba? Ano masasabi niya sa kanyang speech? Ano niya? Ano po ang masasabi niyo dun sa kanyang speech kanina? When she declared that she was running for president? Well, yung pag-abiso na sa itatakong presidente, hindi ako nabigla. Yung kanyang mga apologies ay natawa na lang ako. Dahil hindi naman siya nag-apologize para sa libo-libong pinapatay ng kanyang ama na ngayon ay nasa ICC. Hindi naman siya nag-apologize dun sa daang-daang bilyon na kinurapot ng kanyang mga kalyado na ngayon ay nakasalang sa ombudsman. At hindi rin siya nag-apologize dun sa mga confidential funds na ginastos niya in 11 million at yung mga notice of disallowance ng ating sariling COA. So medyo kulang yung kanyang apology. Baka pumalakpak sana ako kung siya ay nag-apologize dun sa mga mas mahalagang kinakailangan ng apologies rather than yung nag-apologize siya para sa kasalanan ng ibang tao. Usually kasi kung mag-apologize ka para sa kasalanan mo hindi sa kasalanan ng iba. Hindi ako mag-apologize para sa kasalanan ni Jeff. Pero eto pa, sinabi pa niya, di ba, Sir Ronald, na i-offer daw niya ang kanyang life, right, and future para sa bansa. I mean, kung kayo, siyempre, iba yung mga katulad po ninyo na matatawa lang. Pero sa ordinaryong mamamayan, parang may dating ito mga sinabi niya. Siyempre, kanyan labanan ng narrative, labanan niya ng optics, labanan niya ng mensahe, labanan niya ng performance. Pero, important na si Vice President Binay ay napakataas din yung last 3 years na siya ay Vice President. Mas mataas pa nga si Vice President Sara. Pero medyo pinasa siya nung na-expose yung kanyang mga alleged corruption at yung kanyang mga anomalya. Kaya hindi yan guarantee na siya ay tataas ang kanyang mga ratings, no? At sana nga itong impeachment ay lumabas na yung mga ebidensya kung totoo man o hindi. Yung halimbawa, yung kanyang bank accounts, nasabi ni Senator Trillanes, ay punong-puno ng pera galing sa mga drug lords at pogo lords. So dyan niya pwedeng patunayan kung siya ay inosente o guilty. No? Kaya yes, siya pa rin yung pinakamataas dahil nga sa wala pa namang nagpapakilala na standard bearer o kandidato for 2028 maliban sa kanya. At yes, hindi pa naman lumalabas yung mga ebidensya laban sa kanya. Pero ito, in the next 2.5 years, pag nagsimula na itong lumabas, itong mga ebidensya na ito ng katiwalian, at kung may iba na magpapakilala bilang mga kandidato sa 2028, ay tingin ko magsisimula na siyang bumaba o mag-unravel. Pero sir, tingin nyo, kunyari sa opposition naman, dahil ito, nagpakilala na tingin mo dapat sumabay na rin sila o hindi muna? Take ng time muna, pag-aralan muna kung sino yung mga choices, ano ang tingin yung tamang move ng opposition sa ginawa po ni VP Sara ngayon? Well, isang proseso kasi yan para sa tunay na democratic na opposition. Dahil hindi lang naman sila nagdidikta na kung sino yung tatakbo. So meron silang proseso kung sino yung pinaka-best na tumakbo for 2028. Ikalawa, ay kailangan nilang ayusin yung kanilang mensahe, yung kanilang narrative. Dahil hindi naman ito usapin lamang ng unity na wala namang sinabi na programa, plataforma o vision para sa ating bansa.
Ngayon na napakalawak ng korupsyon, ngayon na merong foreign invader sa ating West Philippine Sea, ngayon na napakatindi ng mga pagkahina ng ating mga institusyon, mas kinakailangan linawin ano ba yung plataforma, ano ba yung mga prinsipyo, ano ba yung mga vision. Kaya yung tunay na oposisyon, yung democratic opposition, ay pinoprosesa yan as soon as possible. Dahil mas madali sa mga Duterte dahil hindi naman nila kinakailangan ng plataforma eh. Hindi naman nila kinakailangan ng vision, ng prinsipyo. No? Dahil wala naman eh. Kaya mas madali sa kanilang mag-announce na ako itatakbo. Dahil nakasentro dun sa sino ba sila. Pero yung democratic opposition, hindi lamang tao. Kung hindi, ano ba yung gusto nilang gawing mabuti para sa bansa. Pero tingin ko within the year ay mag-a-announce na rin yan pagkatapos ng kanilang proseso. So sino-sino po kayo yung mga naiisip nyo na magandang pantapat kay VP Sara? At ano yung mga qualities na meron ang taong ito? Well, from the Democratic Opposition side, siyempre, nandiyan pinag-uusapan dyan si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, at saka si Leni Robredo. Of course, mahalagang usapin dyan ay track record na hindi lang sila sumipot ngayon, kung hindi mahaba na yung kanilang reputasyon sa pamamahala, sa mga prinsipyo, sa kalinisan, sa budhi, no? Sa usapin ng anti-corruption, tsaka anti-security. No? Kaya mahalaga yan, katalihan, track record, at yung kanilang tinatayuan na vision, prinsipyo, at mga plataforma. Ikalawa, galing sa gobyerno, ang mga lumalabas na pangalan ay si DIN Secretary John Vic Remulla, pinofloat din yung pangalan ni Secretary Vince Dizon, at lumalabas din yung pangalan ni General Al Torre sa MMDA. Ako siyempre, sa mga independyente, lumalabas yung mga tulpo. No? Pero tingin ko ay sooner than later, magdidesisyon yung lahat na isa lamang dapat ang kandidato. No? Dahil kung mahigit isa ay lalamang si Sara. Kaya tingin ko ay hindi kinakailangan ng isang coalition, hindi kinakailangan ng isang united front, kung hindi pakiramdaman na lang na dapat isa lamang ang kandidato. Paano gagawin yan ay baka yun yung susunod natin kabanata. Baka kasi hindi nyo lamang bitahan dito. Pero ito ang nangyayari. Yes. Ito tayo. Pabalik na bukas. Kaya din ako sa studio. Pero last question, sir, no? Maiba naman tayo. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa pahayag ni Senator Bam Aquino na ideally dapat ay sa Pilipinas iligid ang kaso certification? Para isang pa sa kaso. No? Sa libo-libong namatay, ay lahat daw ng laban. No? So, mismo si Justice Secretary Remulla, nung panahon niya, Secretary, marami siyang na-discover na ano man niya. Yung mo, yung isang biktima, inatake daw sa puso, pero may tama ng bala sa ulo. Gano'ng karami? Ilang daan, ilang libot yung ganyan. So, sound
pa ba nanggaling si Senator Bamaquino para pagitin itong kanyang mga sinabi na ideal dapat ay dito na ginawa mga paglilitis. Mahirap yan, ano, ngayon pa lang, parang yung sinasabi niyo, dapat may iisa or united, mukhang watak-watak na. Anyway, ideally, umuwi na kayo sa bigyan namin dito sa studio. Sir, maraming salamat. Sir Ronald Yaman, ingat po kayo sa biyahe. Salamat. Salamat po, sir. Alamin na natin ang latest and hottest sa mundo ng showbiz mula sa ating bestie ng bayan, Jai Ho. See, right? Ito na nga ang latest sa umarangkadang showbiz balita. Kamakailan ay nakapanayam natin para sa Dry Hot Exclusive with Sylvia Sanchez. Tungkol sa pagiging na balita artista, siya rin ang Chief Operating Officer ng Nathan Studios na nag-produce ng mga sa mga Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Super traffic.